at kapayapaan ang sa inyo'y ibinabati mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, minsan pa ang pag-alala sa kasaysayan ng dakilang Maestro Jesus ay ipinakikilala sa bawat isa upang kayo'y palalahanan ng isang tungkulin na sa inyo'y pinagkakatiwala, mga halimbawa na dapat susundan at tunay na uunawain ng bawat isa. Kayo na naririto at nakaalam ng kasaysayang ito, harinawa ang kahulugan ay tunay niyong naisa sa buhay at tunay na nalulugod ang inyong mga puso kung ito ay inyong masusundan. Kaya't sa kataong ito, sa unang huling wika na siyang nabanggit, Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sino nga ba ang tinutukoy sa baghaging ito? Kayo pa rin ba, o aking mga iniibig na mga kapatid, ang dapat ipanalangin at hingi ng tawad sa Diyos Ama na tumitingin sa lahat? Ito ay isang paalala na sa inyo'y sinasabi na ang bawat isa ay di kumukuha ng bahagi sa dakilang Panginoon na di niya maibabalik ng may tubo. Upang sa inyong pagtupad ay inyong makita ang isang kahalagahan na kung sino ang sinasabihan, mga iniibig na mga kapatid. Huwag kayong dumuon sa lipunang iyan. Kayo nga ay tunay ng marurunong at inyong nalalaman ang mga bagay na matuwid. Subalit ko ang inyong mga puso ay magkakaila sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng inyong mga paggawa. Tunay na masasabing, baka nga ang bawat isa ay nakalilimot sa bahaging kanyang natutunan. Hindi pa baga nauunawaan ang mga katagang yan? Ang kaunawaan ba ay nagkukulang? O ang pagtanggi pa rin ng isang sarili, ang siya pa rin nananahan, ang siya pa rin nangingibabaw? At ano ang maraming kadahilan ng iyan, o aking mga iniibig na mga kapatid, na dala-dala ng isang kahinaan? Kung tunay ang bawat isa na siyang instrumento ng dakilang Panginoon na maging bahagi upang magligtas, maging isang tulay na makapagtuturo, ito ang mga bagay na inyong naisip sa inyong mga sarili. Upang yaong matuwid at karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon, ito ang inyong magawa. Mga iniibig na mga kapatid, iligtas nga ninyo ang inyong mga sarili mula sa mga tukso ng kahinaan na dala-dala pa rin ng bawat isa. Subalit ang Panginoon sa kanyang kadakilaan, tapat sa kanyang pangako, sa tunay na pagtuturo sa bawat isa, upang ang bawat isa sa kanyang sariling kakayahan ay kanyang makita kung tunay
ng lakas ng Panginoon ay nasa kanya na. Sapagkat di ito magliligaw sa bawat isa, kundi laging magpapaalala na ang bawat isa ay kinakailangang tamuhin ang isang pag-aaral upang kayo na naririto ay tunay na mga tuto. Subalit ang inyong mga sariling ako, na siya rin namang gumagawa ng bahagi ng mga pag-aaral na yan, tunay na kayo rin ang siyang tinuturuan upang mula sa mga kamaliang yan ay matutunan niyong maituwid ang inyong mga gawa. Tinuturuan ng bawat isa na mula sa kanyang kahinaan ay makamtim niya ang kalakasan at pag-asa mula sa dakilang Panginoon. Kung kaya nga, o aking mga iniibig na mga kapatid, hindi na nga marapat sa bawat isa na kayo yung mga tinasabihan na di nakauunawa, na gumagawa ng walang alam, sapagkat ang lahat ng bagay ay naihayag na. At ito ay inyong unti-unting kinakain at ninanamnam sa inyong mga espiritu. Kung kaya nga't ang bahaging ito ang siyang madugumpay sa bawat isa, o aking mga iniibig na mga kapatid. Ito ang sa inyo'y aking ipinaabot upang sa paulit-ulit na pagtanaw at pag-alala sa bahaging ito ng kasaysayan, makita ninyo ang bawat isa. Ayon ang tunay na instrumento ng dakilang Panginoon, na siyang tunay na ngang mag-aakay sa bawat kaluluwa, na siyang tunay na nangangailangan. Tunay marami ang mga kaluluwang ito. Subalit kayo ay inilagay sa isang kawan na siyang tinuturuan, na siyang laging pinoprotektahan ng dakilang Panginoon upang sa bawat niyong paggawa, ang kanyang kalakasan ay manatili sa inyo. Makita ang isang tunay na halimbawa ng isang tunay na pagsisikap, na ano ito, na ang bawat isa ay tunay na tagapag-akay ng bawat kaluluwang nasa kadiliman. Mga iniibig na mga kapatid, kunin niyo ang mga bagay na ibinibigay ng dakilang Panginoon. Tanggapin niyo ang mga ito sa inyong mga sarili. Huwag niyong bigyang daan ang bawat takot ng inyong mga puso, kundi mula sa panahong ito, ang inyong mga sarili ay bigyan nyo ng lakas ng loob at tunay na katatagan, nang upang sa gayon ang kalooban ng dakilang Panginoon ang siyang manugumpay sa inyo. Dakilang kanyang pag-aaral, sapagkat ito ang tunay na liwanag. At ang liwanag na yan, o aking mga iniibig na mga kapatid, kailanman ay di maghihiwalay, kailanman ay di magliligaw sa tunay na dito ay yumayakap at nakauunawa, at higit sa lahat, tunay ng kanyang puso ay ibinibigay sa layunin ng dakilang Panginoon. Kaya't hari nawa kayo nga ang mga kaluluwang ito, at nawa ang inyong pag-aaral at ang inyong pagsisikap ay naroroong lagi na mananatili sa layunin ng dakilang Panginoon. Kaya't hanggang dito ako, at minsan pa, ay iniiwan sa bawat isa ang pag-ibig at ang kapayapaan.
ang siya nawang laging maghari sa bawat isa, mula ngayon at lagi lang. Ang inyong kapatid sa isang Panginoon at isang pag-aaral, Pedro, Apostol. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailan pa man. Mga iniibig na mga kapatid, bumababa nga sa lahat at bawat isa ang biyaya ng dakilang Panginoon. Sapagkat bagamat ito ay kamatayan ng isang Kristo, ito rin ang pasimula ng pag-aaral ng bawat kaluluwa na naghahanap at patuloy na nagnanasa na sila man ay makarating sa kaharian ng dakilang Panginoon. Bagamat naririto ang tao patuloy na gumagawa ayon sa sanglibutan, ngunit lahat ay nagbibigay panahon sa paglilingkod, sa pag-aalay ng kanilang mga sarili sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat sa maraming pag-aaral na inyong natutunan, mga inibig na mga kapatid, marami nga kayong naimpok na maraming kayamanan mula dito sa lupa. Ngunit ang kayamanang makalangit na tinatawag ay siyang magbibigay sa inyo ng pag-asa. Ang siyang magbibigay sa inyo ng kaliwanagan ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. Ano man ang bagay na hinihingi ng tao, ay ibibigay ng dakilang Panginoon ayon sa kanyang katwiran. Ano man ang bagay na kanyang hinahanap, kanyang matatagpuan. Ano man ang bagay na kanyang patuloy na sinasaliksik sa kanyang sarili, siya rin naman ay magkakaroon ng kapayapaan. Na ito, mga inibig na mga kapatid, ang tao nga ay patuloy na umuusig sa bagay na inaakala nila na hindi karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Patuloy na umaalipusta sa mga bagay na hindi nila nauunawaan, sa mga bagay na kanilang napagto sa kanilang mga sarili, na taliwas sa karunungan na daladala ng kanilang mga ako. Ganito nga ba kayo, mga inibig na mga kapatid? Patuloy nga ba ninyong tatanggihan ang salita ng dakilang Panginoon sa inyong mga pagkatao? Patuloy nga ba ninyong itatanggi ang Diyos tulad ng ginawa ng isang Pedro? Patuloy nga ba kayong mag-aalinlangan sa inyong mga pagkatao? Patuloy nga ba kayong mawawalan at manghihina ang inyong mga pananampalataya? Hindi ba nasasapat ang salita ng dakilang Panginoon na manampalataya ang lahat at bawat isa, at ang aking pangako'y matutupad sa lahat at bawat isa? Mga inibig na mga kapatid, naririto nga nagpakita at lumakad ang Diyos sa gitna ng maraming tao. Bagamat sa kanyang kaantasan, ayon sa Espiritu, siya ang pinaka-iniibig ng dakilang Ama. Ngunit naririto ang paghahandog ng lahat at bawat isa sa biyaya ng dakilang Panginoon, na ibinibigay ng isang Kristo ang kanyang sarili sa paggawa, sa pananalangin, sa mahabang panahon ng kanyang pakikibaka at pagtitiis dito sa sanglibutan. Tunay, siya ay nagkakaroon ng katagumpayan. Hinahalina nga ang lahat at bawat isa, mga inibig na mga kapatid, na kayo ay magbalik tanaw sa bawat huling salita ng dakilang Panginoon. Hindi upang inyong alalahanin ang kanyang kamatayan ayon dito sa sanglibutan, bagkus ang pagkabuhay ng bawat kaluluwa
ang kanilang mga pananampalataya ay nabuhay mula sa pagkakalibing. Ang kanilang mga paggawa ay naririto patuloy at nagpapatuloy sa layunin ng dakilang Ama. Mga inibig na mga kapatid, inilarawan nga ang dalawang kriminal na ipinako sa krus, gayon din naman ng isang Kristo na nagbibigay at nagkakaroon sa inyo ng paggabay. Tunay kayo nga ba mga inibig na mga kapatid, ang mga taong naliligaw pa ng landas? Tunay kayo pa nga ba ang mga kapatid na nawawalan ng pag-asa? Hanggang sa dumating ang pagkapako sa isang krus at wala na nga kayong magagawa. Bagamat binigyan ng pagkakataon ng lahat at bawat isa sa pakikipag-aral, bagamat naririto inihahandog ng Diyos ang kanyang buhay, ang kanyang kamatayan. Patuloy nga ba kayong manghihina, mga inibig na mga kapatid? Patuloy nga ba kayo na manguusi sa bawat karunungan na naayon sa Espiritu sapagkat hindi ninyo nauunawaan, sapagkat hindi ninyo maisilip sa inyong mga pagkatao? Inaalis nga dito, mga inibig na mga kapatid, ang alitigtigin na meron ng sanglibutang ito, na kayo sa inyong mga sarili, tanggalin nga ninyo ang bawat pagkatao na napako na sa inyong mga sarili upang ang buhay ng isang Kristo sa pagkabuhay na maguli ay siyang maganap sa inyong mga pagkatao. Mga inibig na mga kapatid, ang kalooban nga ng dakilang Panginoon ay sinasalaysay sa lahat at bawat isa. Na bagamat marami ang nagsisipagsisi, lumalabas sa kanilang bibig na sila ay ligtas at patawarin ng dakilang Panginoon sapagkat sila ay nalulugmok sa kasalanan, sa bawat kapighatian na mayroon dito ang sanglibutan. Ngunit ang kanilang mga sarili mula sa kanilang mga puso ay hindi nila naunawaan kung ano ba ang layunin at kalooban ng dakilang Panginoon. Patuloy nga silang magbibigkas ng Diyos ko, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Alisin mo ako sa ganitong kalagayan. Sapagkat tunay ang tao ay nanghihina, tulad ng ginawa ng marami. Ngunit isa lamang ang larawan ay pinakita sa lahat at bawat isa na bagamat ang isang Kristo ay nanghihina, ngunit ang kalakasan ng kanyang Espiritu ay nagaganap sa lahat ng panahon, mula sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa mahabang panahon ng pakikipag-aral. Marami ang siyang nagsabi na sila ay dalhin sa paraiso, ngunit hindi nila nagagawa ang kalooban ng dakilang Panginoon. Marami ang nagnanasa na makarating sa kanyang kaharian, ngunit ang kabuuan ng kanilang mga sarili, tulad ng ginawa ng isang Kristo na iniaalay niya ang kanyang buhay para sa Ama, ay hindi nagawa ng marami. Ganito nga kayo inilalarawan, mga inibig na mga kapatid. Bawat salita nga na bibigkas at lalabas sa inyong mga bibig, tulad ng ginawa ng dakilang Panginoon, ay isang maging pangako. Maging isang pangako na mapapako sa inyong mga pagkatao, na inyong susundin, na inyong gagawin, at inyong bibigyang buhay sa inyong mga sarili. Na hindi lamang kayo naparito upang magbigay lugod sa maraming tao. Hindi kayo naparito upang maghandog para sa inyong kapwa. Bagkus unahin at ibigin nga ninyo ang Diyos ng buong puso niyo, buong kaluluwa at buong kalakasan. At ang lahat ng bagay ay magiging karagdagan lamang. Ito ang sa inyo ipinakikilala, mga inibig na mga kapatid, na wag nga kayong manghina,
Bagamat ang kahinaan ay nakikita sa inyong mga katawang laman. Ngunit panatilihin nga ninyong malakas ang inyong mga espiritu na hindi nangangailangan ng Diyos ng pagkaligtas upang siya ay mabuhay, upang siya ay lisin ng kanyang Ama sa ganitong kalagayan. Bagkus tinanggap niya ang bawat pagtitiis, ang bawat pangalipsta at pag-uusig ng maraming tao upang siya ay ipako sa krus. Matupad lamang niya ang kalooban ng dakilang Ama. Mga iniibig na mga kapatid, ganito nga kayo iniaaralan, na ang inyong mga pananampalataya ay mabuhay, magkaroon sa inyo ng pagtubo tulad ng bawat binhi na ginawa sa inyo ng dakilang Panginoon. Sapagkat kanyang sinabi, ngayon din ay kakasamahin kita sa paraiso, na ang bawat tao ay binibigyang binhi ng Diyos at inaayayahan ng kaitaasan upang maglingkod, upang gumawa, upang sumunod sa kanyang mga salita. Ngunit kakaunti ang tumatalima, kakaunti ang nagtitiwala, kakaunti ang handang ibigay ang kabuuan ng kanyang sarili, iwanan ng mga alitigtigin na mayroon ng sanglibutang ito, at bigyang buhay sa kanya ang kalooban ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, sa pagpapatuloy ng inyong pakikipag-aral, ay mangagtiis nga kayo. Hindi lamang sa tuwing kayo ay nahihirapan dito sa buhay na ito, bagkus ang pagtitiis ayon sa Espiritu, na ang pagtitiis na ito ay ang paggawa sa maraming bagay na inyong inihahandog at ikalulugod ng dakilang Ama. Ang pagtitiis hindi lamang nakikita dito sa maraming bagay na nadarama ng tao dito sa sanglibutan. Ngunit ang tunay na pagtitiis sa pangalan ng dakilang Ama ay ang pagtitiis ayon sa pagtupad ng kanyang kalooban. Naririnig nga ba ninyo ang paanyaya ng dakilang Panginoon, mga iniibig na mga kapatid? Nakakausap niyo ba ang Diyos? Nagkakaroon nga ba kayo ng tunay na pananahimik, ng tunay na pagsuko ng inyong mga sarili, at ginagawa nga ba ninyo ang kanyang kalooban? Suriin nga ninyo ang inyong mga sarili. Bigyan nga ninyo ng buhay ang inyong mga pagkatao na mailayo sa maraming pagkakasala, pagkakamali, sapagkat huwag nga ninyong hintayin na kayo ay makasama ng Panginoon sa pagpapako. Ngunit ang inyong pinagtitiisan at mga bagay na inyong nagawa lamang dito sa sanglibutan ang siyang inyong mauwi sa libingan. Bagkus gumaya nga kayo sa dakilang Panginoon na ang kanyang pananagumpay ay umaabot sa kanyang espiritu at ang kanyang espiritu ay naibabalik niya sa harapan ng dakilang Ama. Ito ang tunay na paglakad ng isang tao sa paraiso, mga iniibig na mga kapatid. Ang maibalik nga ninyo ang inyong mga espiritu sa kalinisan, sa kabanalan, sa kaamuan, at sa pag-ibig, na ito ang siyang magbibigay sa inyo ng lakas, mga iniibig na mga kapatid, upang magpatuloy sapagkat hindi nagtatapos ng isang espiritu ay makarating lamang, bagkus ito ang pasimula ng bawat paggawa ng tao. Ito ang pasimula ng kanyang paggawa sa ubasan ng dakilang Panginoon. Pasimula ng kanyang paglilinis sa kanyang sarili. Pasimula ng bawat pag-aaral na kanyang babakahin sa kanyang pagkatao. Upang kung dumating man ang Diyos Ama sa kanyang harapan, tunay na ang bawat bahagi na nakapagbibigay sa kanya ng kabigatan,
Tunay na ang kanyang oo ay mananatiling oo. Na ang kanyang pananggap sa kanyang sarili sa bawat salita ng dakilang Panginoon upang maglingkod, upang magbigay lugod sa kanyang pangalan ay kanyang magawa at kanyang mabigyan ng pananagumpay tulad ng ginawa ng isang Kristo. Mga inibig na mga kapatid, ito lamang ang aking bahagi. Muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailan paman. Ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral, Espiritu Santo, ng katotohanan. Paalam. Sumainyong pag-ibig at ang kapayapaang nabubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na inaaralan ng salita ng Panginoon, ano nga bang nadarama ninyo sa panghabang buhay na kayo nasa paralan? Naramdaman nyo ba ang pagkalinga? Naramdaman nyo ba ang pag-ibig? Naramdaman nyo ba ang pag-aaral? Ito ang larawan ng sanglibutan na sa inyo ipinakilala. Dito na pinuno ng Panginoon ang lahat ng pangangailangan ng bawat mag-aaral ng kanyang mga anak. Upang sino mang pumaparito sa paralan, hindi niya maramdaman na siya'y nagkaroon ng pagkukulang o kakulangan, sapagkat ang layunin ng paralan ay kaunlaran. Kaya nga bawat isa'y kinakalinga ng isang ina. Binibigyan ng pagkakataon na ang kanyang sarili ay kanyang mapalago sa harapan ng kanyang ina, upang ang bawat bagay na kanyang ginagawin na pagmamasdan, upang ang mga bagay na kanyang ninanasang gawin ay kanyang mapag-aralan. Ito ang larawan ng sanglibutan, tulad siya ng isang ina. Lahat ng bagay ay naririto na nagpapagalaw sa inyong kaisipan, damdamin at kalooban, sapagkat ang layunin niya ay bigyan kayo ng maayos na pagkatao upang habang kayo yumayaon sa buhay na ito, kayo ay natututo. Ngunit ano nga ba ang kinakailangan mapag-aralan ng isang ako? Ano nga ba ang dapat niyong inaangkin na karunungan upang sabihin kayo ay pantas din at maalam? Sa kalagayan ng bawat isa, ang isang espiritu na yan ay taglay-taglay ng bawat pagkatao. Ito'y binibigyang buhay sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Ito'y binibigyan ng buhay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang laman. Anong tawag ninyo sa mga lamang yan? Ito'y tinatawag niyong bihisan. Ngunit sa bawat bihisan na mayroon kayo, aking inibig, anong damahin ninyo? Sa inyong mga sarili, ito ba yung ikaw o tunay mong ako? Naibibigay mo ba sa iyong pagkatao ang karapat-dapat na karunungan ayon sa Espiritu? Sapagkat higit ngang mas matalino ang isang Espiritu na yan kaysa sa isang laman. Sapagkat kung ituturing niyo siyang tulad lamang sa isang damit, ano nga ba ang kanyang kaalaman? Ngunit ang isang Espiritu na yan, aking mga iniibig, hinuhubog. Binibigyan ng pagkakataon na sa pamamagitan ng pagkalinga ng sanglibutang ito, matutunan niya ang maraming bagay ayon sa katotohanan. Makabahagi siya sa sanglibutan na kasama ang kanyang kapwa. Na bagamat malayo siya sa tahanan ng Ama, hindi nangangahulugan na ang pag-ibig ng Ama'y naiurong sa kanya, sapagkat ang pinaglagakang sa kanya isang mainam na lugar upang ang pagkatuto ay kanyang matagpuan. Kaya nga, ano ang karanasan na mayroon ng tao? Anong tawag ninyo sa mga karanasang inyong patuloy na dinaranas at daranasin pa? Ano ang pinalilitaw niya sa inyong mga pagkatao? Ano ang kanyang ipinakikilala? Madaling maunawa ng bahagi ng sanglibutan na aking mga iniibig, sapagkat nahahayag sa inyong mga mata. Tunay na tatanganan ng inyong mga palad. Pero hindi ito ang kabuuan na ibinibigay ng layunin ng isang paralan. Kundi higit pa sa mga bagay na inyong nakita,
Higit pa sa mga bagay na inyong natangan at narinig, ito ang aral na sa inyo ipinapakilala, sapagkat sa likod ng lahat ng yan, merong isang katotohanan na patuloy na itinuturo at ibinibigay sa bawat isang iniibig na anak. Kaya nga, kung ang isang anak ay binigyan ng pagkakataong makapag-aral, naging matalino nga ba't masikap kayong mag-aaral? Nakuha niyo ba mga dapat niyong matutunan? Naisagawa ba ninyo bilang pagpapatunay ng inyong kaalaman? Sapagkat sa bahagi ng Panginoon, mahalaga ang paggawa. Aking mga iniibig. Mahalaga ang pagsunod. Mahalaga ang pagtalima. Bawat isa ay tunay na lalaki ng Diyos. Kung ang layunin ng Panginoon ay daladala mo. Sapagkat ganito rin si Moises sa kanyang kapanahunan. Siya ay tinawag na lalaki ng Panginoon at tunay sa bahagi ng kanyang mga salita maririnig o mababasa at makikita ninyo ang isang katotohanan. Ito rin ang hinuhubog sa bawat isa bilang isang anak. Na maunawaan niya ang batas na itinindig ni Moises sa kapanahunan at dito rin siya tumalima. Sapagkat ang batas na pinagkatiwala sa isang Moises ay mula sa Diyos. Kaya nga sa unang bahagi ng batas na yan ang pag-ibig sa Panginoon o sa dakilang Ama ay unang ipinakilala. At ang kahayagan ng pag-ibig na yan ay ibinaba at binigyang buhay din ng bawat isa, paunti-unti, banay-banay, ayon sa maaabot ng inyong makakaya. Kaya kung pagmamasdan ninyo ang sanglibutan, gaano karaming kapatid meron kayo na dito ay nag-aaral? Gaano karami ang anak ng Diyos na nanasa niyang matuto at maturuan? Pero meron lang kayong iisang inang tumatangkilik sa inyo, ito ang sanglibutan. Nasisiyahan ba kayo, aking mga iniibig, sa bahagi ng pangangalaga na inyong natatagpuan? Nagiging masunurin ba kayo sa mga bahagi ng katotohanan na sa inyo ay pinakikilala? O bagamat kayo binihisa ng isang katawang laman na yan, na lubhang mahina at madaling matukso at madaling masanay sa mga bagay na meron sa mundo. Binigyan naman kayo ng isang matalinong espiritu na kung bibigyan nyo ng pagkakataong maghayag ng kanyang katwiran, kayo ay magiging mainam na anak ng inyong Ama na nasa kaitaasan. Nakita nyo ba ang larawang ipinakikilala? Naunawaan nyo bang nilalayo ng Panginoon kung bakit niya binitawan ng mga salitang yan sa kanyang kapanahunan? Narinig nyo ba't naunawaan ninyo ang pagbibili na ginagawa upang ang bawat anak na yan o ang bawat espiritu na yan ay maingatan? Naramdaman nyo ba, aking mga iniibig, kung gaano kalaking pag-ibig ang ibinigay sa bawat isa upang matupad lamang ninyo ang layunin ng inyong espiritu? Bawat pagkakataon na ipinakikilala sa bawat isa ay nagpapakilala ng laki ng pag-ibig ng Panginoon para sa inyo. Bawat isang binigyan ng pagkakataon, binigyan din ng tamang panahon upang maisagawa niya at matutunan niya ang karapat-dapat. Kaya nga, ninanasa niyo bang tawagin kayong anak? Ninanasa niyo bang tawagin kayong mga tagapagmana? Ano nga bang mamanahin ng isang anak sa ama? Ang pinakamainam na yaman. Walang iba kundi ang kanyang pag-ibig. Ang kanyang kaharian. Ang kanyang kalulatian. Ang kanyang kaharian.
Naunawaan niyo ba ang tatlong bahaging yang pinagkakatiwala? Saan niya yan ipinaloob, aking mga iniibig na mga kapatid, sa inyong mga pagkatao? Pero sino ang nagnanasa na ito'y bungkalin upang kanyang maunawaan? Bagamat nasanay na kayong tinatangkilik ng sanglibutan, sino pa sa inyo ang nagkaroon ng panahon upang ito'y siyasatin, upang ito'y alamin? Hindi kayo magkakaroon ng karapatang tawaging anak kung ang tatlong karunungan na yan ay hindi nyo maunawaan sa inyong pagkatao. Ni hindi nyo maidamit ang pag-ibig ng Diyos na nagbibigay buhay sa tunay na lalaki ng Diyos na walang iba kundi ang inyong espiritu. Ang larawan ng espiritu ay ang larawan ng Diyos. Binigyan siya ng buhay upang magkaroon ng katwiran ng pag-ibig. Kaya nga, sa buong sanglibutan, aking mga iniibig, pag-ibig pa rin ang nagpapagalaw. Patuloy itong umiinom. Ngunit ang pag-ibig na ito ay iba sa pag-ibig na inyong naunawaan. Hindi siya lumalagay basta sa damdamin ng tao, pero siya ay tulad sa mga batas na nagpapagalaw kahit ng kalikasan. Ano pat bawat isa na nasa paaralan ay sakop nito upang magkaroon ng kabalansihan at harmonya sa bawat gawa na ginagawa ng tao. Kaya nga kung may naririnig kayong salitang babae at lalaki, ano ang inyong pangunawa? Ito'y bahagi ng katwiran ng kabalansihan na ipinakikilala sa bawat isa. Na kung kakahayagan ng pag-ibig ay binibigay tulad ng isang ina at ng isang anak, paano nga ba kayo magkakaroon ng harmonya upang kayo ay magtagumpay? Paano nyo nga ba ibibigay sa inyong sarili ang harmonya na yan upang lagi na hindi ka nagkukulang sa isa? Hindi ka naman lumalabis sa isa, kundi lagi na ang kalagayan mo isang uri ng timbangan. Bagamat minsan magaang ang kabila, minsan ay mabigat, ngunit sa gitna ng isang kapayapaan, lagi itong nagpapantay, sapagkat ito ang kaangkinan o ito ang kalagayang hinahanap upang sino man sa inyo aking mga iniibig. Hindi magkaroon ng kalabisan sa pagyakap sa sanglibutan. Bakit sa sanglibutan ko sinasabi ang pagyakap ng bawat isa? Sapagkat bihira. Sa mga mag-aaral, ang tunay na tumutuklas ng katotohanan ayon sa Espiritu. Kahit ang kanilang pananampalatay nakasalig sa laman. Bagamat ito'y hinahayaan sa ngayon, sapagkat bawat isa itinuturing pang musmos sa kaalaman, pero hindi nga magnanatili kayong musmos sa aking mga iniibig. Kailangan din kayong umunlad. Kailangan kayong makapagpatuloy sa kaunlaran upang ang anak na yan na binigyan ng pagkakataon, hindi na nanatiling naglalaro at nakikipaglaro sa sanglibutan, kundi tunay, inaari niya ang sanglibutan ay isang paaralan na lagi nang magbibigay at magdudugtong ng bawat karunungan na kinakailangan upang tulad sa pahagdan ng kaunlaran, siya ay makahakbang pataas at makapagpatuloy at makarating sa harapan ng Ama na may karangalan. Ito ang bahagi na sa inyo ay ibinibigay. Hari nawa aking mga iniibig na mga kapatid. Bagamat ang salitang yan ay paulit-ulit, kagaya ng mga sinabi na sa inyo nung una. Hindi kayo muta ng inyong tainga, kundi nasa inyong alamin pang malalim na katotohanan sa bawat salitang nagmula sa bibig ng isang Diyos. Upang kung kayo'y nagsisipag-aral, hindi kayo lamang nakikipag-aral ayon sa sanglibutan. Lalo kayong nakikipag-aral sa katwiran ng isang espiritu na siyang tunay na pangako
kung siya'y magtatagumpay. Marahil, hindi na nga ito tatawaging lihim, pero hindi ko naman sasabing na nakuha niyo na ang tunay na yaman. Ito ang ninanasan niyong magawa. At ito ang sa inyo pinagagawa. Matuklasan ninyo ang tunay na yaman ng Diyos at maislid niyo sa inyong mga puso. Upang kahit kailan ipangaral ang Ebanghelyo, mayroong isang kaluluwang may malinis na puso na makapagpapatotoo sa isang Diyos, sapagkat narito, ang kalinisan ng kanyang puso ay naging sapat upang makita niya ang mukha ng Diyos. Mga iniibig na mga kapatid, ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli, ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapay aking iniiwan sa bawat isa mula ngayon at magpakailan pa. Paalam, ako ang sa inyo'y nakisa at naglingkod sa pangalan ng Panginoon, Espiritu Santo, ng katotohanan. Paalam. Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus, mula ngayon at magpakailan pa man. Katotohanan nga o aking mainiibig na mga kapatid. Ang sanglibutan ay daanan ng tao. Ang sanglibutan ay paaralan ng tao. Sa pagunita, ng tinatawag ninyong Semana Santa, ang layunin ng kaitaasan, ang tao ay magsipagsisi. Na manumbalik ang kanilang pag-ibig sa dakilang Ama. Kung kaya nga ito aking mga iniibig na mga kapatid, ang ikaapat na wika na binitiwan ng isang Kristo nang siya'y nakabayubay sa krus doon sa bundok ng mga bungo. Ay ikaapat na baitang ng iyong mga pagkatao. Kung anong uri ng pananampalataya mayroon kayo sa harapan ng dakilang Ama. Katulad ng dakilang Panginoon, kung siya'y manalangin at dumaan sa kanyang harapan ng saro, ang wika niya ay, Ama, Ama, kung maari ang sarong ito ay mialis sa aking harapan. At ang pagkasabi pa niya ay, ang kalooban mo ang masusunod, o dakilang Ama. Sa inyong paglalakbay sa mundong ibabaw, aking may iniibig na mga kapatid. Maraming aralin ng buhay ang inyong nakakasalubong. Maraming karanasan ang inyong maibabahagi sa inyong kapwa. At ang tao sa kanyang kahinaan, kapag nakaranas sa mabigat ng kabigatan ng kanyang puso, ang laging sinasambit, Panginoon, Panginoon, huwag mo akong pababayaan. Dito makikilala ang tao sa kanyang kalagayan o aking may iniibig na mga kapatid. Nakatotohanan nga na mayroon pa rin pag-alinlangan ang kanyang pananampalataya sa harapan ng dakilang Ama.
nagkukulang ng pananalig at tiwala sa harapan ng dakilang Panginoon. Kung kaya nga ang tao habang maraming karanasan sa buhay, dapat sana'y naroon na ang katatagan ng isang pananampalataya. Subalit ang mga karanasang yan, aking mga iniibig ng mga kapatid, ay naroon pa rin ang walang pananalig at tiwala sa harapan ng dakilang Ama. Ano ang wika sa Santong Kasulatan? Maging subok kayo sa harapan ng dakilang Ama at maging hinog kayo sa karanasan o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung sa payak na paliwanag, ano man ang dumating sa inyong kalagayan, manatili kayo at manatili kayong naroon ang inyong pananalig at tiwala sa harapan ng dakilang Ama. Subalit, aking mga iniibig na mga kapatid, kung inyong pagmamasdan ang galaw ng tao sa kasalukuyan, ay nalilibang sila sa alindog ng sanglibutan. Nalilibang sila sa mga bagay na nagbibigay kasiyahan ng kanilang puso. At nalilibang sila sa mga bagay na nagbibigay kagalakan ng buong nilang kaakuan. O aking mga iniibig na mga kapatid, ito ay laging paalaala sa sinumang nag-aaral sa loob ng patro ng diwa. Paalala na ng bawat nakakilala na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay naroon ang pagbabago ng isang kaakuan. Ito ang laging ibinibitiwan ng kabatayaan sa bawat isa sa inyo, na habang kayo'y nakikitalad sa mundong ibabaw, unti-unti ninyong papalitan ang lumang kasuotan upang sa ganon magkaroon kayo ng bagong kasuotan sa harapan ng dakilang Ama. Yung kahinaan ng isang laman ay magkaroon ng kalakasan at hindi na kayo humahatol pa sa inyong kapwa o aking may iniibig na mga kapatid. Sapagkat ang inyong kaisipan ay naroon palagi sa itaas, na ang pag-ibig ng dakilang Ama ay lagi nang sumasa puso sa bawat isa sa inyo. Kung kaya nga aking may iniibig na mga kapatid, dahil sa pag-ibig na yan ng dakilang Ama, ay natutunan ninyo ang magpakababa sa harapan ng inyong kapwa, sa harapan ng dakilang Ama. Tama o aking may iniibig na mga kapatid. Hindi nagkulang ng pagbibigay ng magagandang balita ang mga tagapagturo sa inyo sa tuwing mayroong gampaning katulad nito. Hindi nagkukulang ang kaitaasan na maghandog sa inyo ng magagandang salita sapagkat ang mga salitang yan ay taglay niya ang kalinisan at ang salitang yan ay taglay niya ang kapangyarihan. O aking maiibig na mga kapatid, marami pang bagay ang darating sa inyong mga kalagayan. Marami pang karanasan ang inyong maranasan ng aking mga iniibig ng mga kapatid na sa magbibigay sa inyo ng kabigatan ng inyong mga loob at magbibigay sa inyo ng mga aralin ng buhay na magsisilbing krus sa inyong mga balikat. Subalit, sa inyong mga natutunan sa loob ng patruan ng diwa, aking mga inibig ng mga kapatid, ano ang ibig sa Santong Kasulatan? Magala kayo. Kung kayo man ay nagtitiis sa buhay na yan, magala kayo, aking mga iniibig ng mga kapatid, sapagkat ang inyong pagtitiis ay binabahagi na ninyo ang dakilang Ama. Binabahagi na ninyo ang dakilang Jesus nung siya'y nakabayubay doon sa krus, sa bundok ng mga bungo. O aking mga iniibig na mga kapatid, ang pag-alala, ang pagunita,
na tinatawag ninyo na Semana Santa ay hindi pag-alala na lagi niyong dadalhin habang kayo nakikatalad sa mundong ibabaw. Ito ay inyong iiwanan na sa isang tabi sapagkat tagay na ninyo ang kalakasan ng inyong pananampalataya. Tagay na ninyo ang inyong pananalig at pagtitiwala sa dakilang Ama na kailanman hindi kayo pababayaang nag-iisa. Kailanman hindi kayo pababayaan ng aking mga iniibig na mga kapatid sapagkat ang kanyang pag-ibig, ang siyang ninyong kanlungan, ang siyang ninyong katibayan, o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, ang laging binabanggit ng kaitaasan, ang Diyos ang inyong kalasag, ang Diyos ang inyong baluti, at kailanman, anumang dagundong ang dumating sa inyong mga kalagayan, hindi magkukulang at magkukulang ang dakilang Ama sa pagbibigay sa inyo ng kaaliwan. Hanggang dito ako. At muli kong iniiwan sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa kaitaasan at ang kapayapaang nagmumula sa ating espiritu na huwag siyang managana at maghari sa inyong buong kakuan sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan. Muli magpakailan pa man paalam ang inyong kapatid sa espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Sumayin niyo nawa ang kapayapaan na nanggagaling sa kaitaasan, ang siyang ibinabahagi sa lahat at bawat isa. Sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, ngayon at magpakailan pa man. Ang hapag na ipinagkaloob ng kaitaasan sa lahat at bawat isa ay naririyan sa inyong harapan at punong-puno ng mga karunungan ng tinapay ng buhay, ng tubig na siyang makapagbibigay upang kauhawan ng inyong mga espiritu ay mapunan. Sapagkat tunay ang layunin ng dakilang Ama sa kanyang mga anak. At ito ay mabuti para sa lahat. Na kayo ay muling makabalik sa kanyang sinapupunan at makatanggap ng kabahagi upang sikauunlad ng inyong mga espiritu. At ito ay magaganap at nagaganap sa bawat mag-aaral na kanyang itinuring mula pa ng una. Na ang bawat pagbibiyaya na sa inyo ay ipinagkaloob. Bawat salita at katotohanan na inyong naririnig at bawat kapayapaan, pag-ibig at pag-asa na inyong nadarama. Ito ang kinakailangan ng aking mga iniibig ng mga kapatid upang kayo ay makasunod sa kanyang likuran. At sa mga sandaling ito, aking mga iniibig ng mga kapatid, ay gunigunita ng aking mga iniibig na kung saan ang sakripisyo ng isang dakilang Panginoon sa kanyang kapanahunan ay muling ibinabalik sa inyong harapan. Ipinapaalala at ipinapakita kung gaano naging dakila ang isang Jesus sa harapan ng dambaran ng dakilang Ama. At ito ang ninanais ng kaitaasan sa lahat at bawat isa, na kayo rin ay makasunod sa kanyang likuran.
sa pagpapatuloy ng inyong pag-aaral, sa pagpapaliwanag ng mga mahalagang wika na binanggit ang dakilang Panginoon, ay kanyang masubmit ang salitang nauuhaw ako. Ito'y payak na salita sa mga tao. Subalit, sa pagtuturo ng Espiritu, ito ay talagang makabuluhan sa lahat at bawat isa. Sapagkat dito, hinahanap ng dakilang Panginoon ang isang tunay na mananampalataya. Ang isang tunay na mag-aaral na kung paano mamuhay ang dakilang Panginoon, ay gayon din ang kanyang mga mag-aaral o ang kanyang mga naging anak ay masundan at matutunan ang bawat salita, bawat katotohanan at mga utos na kanya ay binahagi. Subalit sa mga kapanahonang ito, marami sa mga mag-aaral ang kulang sa pananampalataya. Sapagkat sila ay naniniwala at dumedepende sa kanilang mga mata. Marami sa mga mag-aaral ang nagkakaroon ng takot, ng pag-aalinlangan na gumawa ng maayos, ng mabuti, at karapat-dapat sa harapan ng lambanan ng dakilang Panginoon. Buo, sapagkat kayo ay nasa sanglibutan. Subalit, itinuturo ng kaitaasan sa lahat at bawat isa kung paano mamuhay ang isang ako dito sa sanglibutan na ito. Unti-unti at banay-banay na sa inyo ay binabahagi ng kaitaasan sa pamamagitan ng mga banal na espiritu, mga aliw, kung paano tinahak ng dakilang Panginoon ang buhay dito sa sanglibutan na ito, ay gayon din sana ang aking mga iniibig na mga kapatid. Nanaway ang oo ay maging oo, at ang hindi ay mapalitan ng oo. Unti-unti at banay-banay itong sinusuko. Magaganap sa aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat sa inyo nakikita ng kaitaasan ang kakulangan upang kaitaasan, upang ang dakilang Panginoon ay magkaroon gayon din ng katagumpayan sa aking mga iniibig na mga kapatid. Sa makatwid aking mga iniibig na mga kapatid, kung nalalaman ng bawat isa ang daan na kanyang itinuro, nawa ito'y maging daan din ng bawat isa upang kayo ay hindi na nga mga ligaw. Upang ang bawat pagkakataon na sa inyo ay binahagi ng dakilang Panginoon, lalong-lalo na sa mga ganitong banal na gawain, na sa inyo ay patuloy na ipinagkakaloob, ipinapaalala kung paano naging dakila ang Panginoon sa kanyang Ama, ay gayon din sana ang kanyang mga mag-aaral sa kanyang maestro, upang sa gayon ang bawat isa ay magkaroon ng katuparan sa tunay na layunin ng dakilang Panginoon. At kayo ay makararating sa Ama sa pamamagitan ng mga turo at halimbawa na ibinahagi ng dakilang Panginoon. Panatilihin ninyong maliwanag ang daan na itinuro ng dakilang Panginoon. Iangat ninyo ang inyong mga sarili sa tunay na pananampalataya upang sa gayon kayo ay hindi mangaligaw, bagkus kayo ay makasunod sa kanyang sinapupunan. At ano nga ba ang hinahangad ng kaitaasan sa lahat at bawat isa? Sino? At ano ang kinakailangan ng katangian
ng isang ako upang kayo ay makapunta at makasiyasat sa kaharian ng dakilang Panginoon. Panatilihin ninyong mababa ang inyong kalooban. Malinis ang inyong mga kamay at dalisay ang inyong mga puso. Panatilihin ninyo na kayo ay nakasusunod ng buong puso at walang pag-aalinlangan, nang walang takot na gumawa ng maayos at mabuti sa harapan ng dakilang Panginoon. Aking mga minamahal na mga kapatid, ang bawat pagkakataon na ibinabahagi ng kaitaasan ay isang ginto na siya makapagbibigay sa lahat at bawat isa ng tunay na kapayapaan at pag-ibig na siyang hinahangad ng inyong mga kaluluwa at espiritu. At naway sa mga kaorasan at sandaling ito ay madama ng aking mga iniibig ng mga kapatid ang kapayapaan na ito, ang pag-ibig na ito at pag-asa upang sa gayon ang bawat pag-aaral, pagsubok at tukso na dumating sa inyong buhay ay inyong mapaglabanan. At ito ang pinakita ng dakilang Panginoong Jesus sa kanyang kapanahunan, na sa bawat paglalakbay, paghakbang ng kanyang mga paa, siya ay nanatiling nakakapit sa puno ng ubas. Siya ay nanatiling umuugnay sa kaitaasan. At higit sa lahat, pinagkakaloob niya ng buong puso ang kanyang Espiritu sa Ama, upang sa gayon, ang bawat paglalakbay ng kanyang ginagawa, tinatahak at tungkulin na sa kanya ay naibahagi, ay kanyang mapagtagumpayan. Ito ang bahagi na ninanais, ipahiwatig, ibigay sa lahat at bawat isa, at naway ito'y matiro sa inyong mga sarili, upang sa gayon, kayo ay makarating at makasiyasat sa kanyang kaharian. Muli, ang pag-ibig, ang kapayapaan, at ang isang lakas at liwanag ang siyang ibinabahagi sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailan paman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Juan Evangelista. Paalam. Sumayin niyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siya namang maghari sa lahat at bawat isa, mula ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig na mga kapatid, naganap na ang salita ng dakilang Jesus sa panahon na siya'y naglalakbay dito sa kalupaan. Ito ang mga katagang sinabi ng Jesus nang siya'y nagkaroon ng pagtutupad sa kalooban ng dakilang Ama. Ito rin naman ang inaasahan sa lahat at bawat isa, na kung saan ang dinanas ng dakilang Jesus sa kanyang pakikibaka dito sa daigdigan, inyo rin namang mapagtiisan. Nalalaman ng aking mga minamahal na mga kapatid na ang tunay niyang gampanin dito sa kalupaan ay ang tumupad ng kalooban ng dakilang Panginoon. Ito rin naman ang ginanap ng Panginoong Hesus nang siya'y naglalakbay dito sa kalupaan. Ano nga ang pinagkakaiba ng mga pag-aaral na ito na pinagkaloob sa lahat at bawat isa? Ito ba ay isang pag-aaral upang maghirap ang isang mag-aaral at maisip niya sa kanyang sarili na siya ay si Jesus at ito hindi nga niya magagampanan? Mga iniibig na mga kapatid, ang tunay na tumutupad ng kalooban ng dakilang Panginoon
ay inaasahan ng kaitaasan na may lakas ng loob, na mapagtagumpayan ang mga pag-aaral na ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Sapagkat kung kayo ay wala ng mga ganitong katangian, ano pa ang mangyayari sa isang mag-aaral? Na kung kayo nga'y urong-sulong sa tunay na gawain na ipinagkakalob sa inyo, hindi kayo makatutupad sa kanyang kalooban. Huwag mag-alala, ang aking mga minamahal na mga kapatid, sapagkat ito ay nagampanan ng isang Hesus na kung saan nasusulat na higit pa ang inyong magagampanan sa inyong pakikipag-aral. Mga iniibig na mga kapatid, ang tunay nga na nananampalataya sa kanyang harapan ay hindi pagkukulangin ng kaitaasan. Ano mang inyong kalooban, kahingian sa harapan ng dakilang Panginoon, hindi pa ito nagaganap, ngunit ang kaitaasan nga ay nagkakalob na sa lahat at bawat isa. Sapagkat nalalaman ng kaitaasan na ang bawat isa ay may pangangailangan at ito'y nalalaman niya ang inyong mga kalooban, ang inyong mga kahingian. Dito rin sa inyo pinagkakaloob ang tunay na liwanag na nanggagaling sa kaitaasan upang nang sa gayon ang bawat isa sa kanyang paghakbang ay hindi nga maligaw. Mga iniibig na mga kapatid, ang kabuuan ng pag-aaral na sa inyo ipinagkakaloob ay ang inyong mapagtagumpayan anumang napagtagumpayan ng dakilang Panginoon. Sapagkat malibang ibang daan ang inyong dadaanan, ito nga ay hindi nga kayo makararating sa harapan ng dakilang Panginoon. Ipinakita na sa lahat at bawat isa. Taon-taon, ginaganap ang mga ganitong mga gawain upang nang sa gayon, kayo sa inyong mga sarili ay wala ng kadahilanan pa na kayo'y hindi makararating sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, ang katuparan nga ng inyong paglalakbay dito sa kalupaan ay inyong mapaunlad ng tulad sa Panginoong Hesus na kung saan ang kalooban ng kaitaasan ang niyang ginaganap upang nang sa gayon kayo'y matuto, sumunod, at magkaroon kayo ng lakas ng loob. Nang sa gayon, ang inyong paglalakbay dito sa kalupaan ay kaaya-aya sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, dito nga sa mga ganitong gawain, ang kaitaasan ay nalulugod sa lahat at bawat isa, sapagkat ipinakikita ng mga mag-aaral ang tunay niyang pagsisikap sa mga gawain na may kinalaman sa pag-aaral ayon sa kanyang espiritu. Inaasahan nga ng kaitaasan na inyo pang mapaunlad ang inyong mga sariling kakuhan upang nang sa gayon sa mga darating pang pakikipag-aral, muli makikita ng kaitaasan ang bawat isa na sabay-sabay at sumusunod sa harapan ng dakilang Panginoon na may pagmamahal,
may pagmamalasakit at tunay na paggabay ng liwanag sa bawat isa sa inyo. Ito na nga ang kahilingan ng isang Jesus sa lahat at bawat isa na kayo'y hinahalina, na kayo man, bagamat nasa laman, ay inyo rin naman mapakita sa dakilang Ama ang tunay na pag-aaral, ang tunay na isang mag-aaral na kung saan sa panahong siya'y naglalakbay ay siya'y matututo. Banay-banay upang nang sa gayon, kayo'y hindi magkaroon ng mga pag-aaral, ng pagdadalawang isip, sapagkat sa panahon ng pag-aaral, ang bawat isa ay makadadama ng pagkalinga ng kaitaasan. Sa panahong kayo'y naglalakbay, ang bawat isa ay sinusubaybayan at ginagabayan ng liwanag upang nang sa gayon sa inyong pakikibaka dito sa sandaigdigan ay magkaroon ng kasiglahan at tunay na gumagaang ang inyong mga pakiramdam. Hindi nyo nga ito mararamdaman ang kahirapan sapagkat nalalaman nyo unti-unti ang katotohanan na sa inyong paglalakbay dito sa sandaigdigan, tunay na ang pamatok ng dakilang Jesus ay isang magaang, hindi tulad ng inyong nararamdaman dito sa sanlibutan. Mga iniibig na mga kapatid, nawa sa inyong paglalakbay ay muli kayong kakitaan ng kasiglahan na gumaganap ng kalooban ng dakilang Panginoon at inyo rin namang maipakita ang iyong unti-unting pagunlad sa mga pagsisikap na inyong mga ginagampanan. Muli, ito lamang ang aking maibabahagi sa lahat at bawat isa, ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang maghahari sa lahat mula ngayon at magpakailanman. Paalam ang inyong kapatid sa iisang gawain, Juan Apostol. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, ang pagtitiwala nga ay kasing halaga ng buhay na mayroon kayo. Sapagkat sa pagtitiwalang iyan, naroon kung paano kayo gagawa. Naroon kung paano ang maraming pag-aaral ay matatanggap ng iyong mga pagkatao. Kung paano ang mga pag-aaral na iyan ay ang panghahawakan ninyo sa kapatagang lupang ito na diyan kayo ay malilinis, kayo ay magiging karapat-dapat, katulad nga ng isang Hesukristo ay pinagkatiwala niya ang lahat sa iisang Diyos. Ganong pa nga ba ang tao sa kanyang kalagayan na hindi niya ipagkakatiwala ang kanyang buhay, ang kanyang kinabukasan, ang kanyang kaharapin sa kapatagang lupang ito, at ang maraming pag-aalinlangan ay kanyang ipapagpag, sapagkat ang pag-aalinlangan ay isang tulad ng karumihan sa kasuotan, na kung nignanais ng kalinisan ng kasuotan, ay pagpagin ang mga alakabok na iyan ng karumihan, na naroon ang maraming pag-aalinlangan.
ang wika nga sa huli ng isang Hesukristo. Ama, sa iyong mga kamay ay aking ipinagtatagubilin ang aking espiritu na nangangahulugan ng isang espiritu ay walang kamatayan, na naroon ang isang pagtitiwala kung saan nga sino baga ang lumikha sa lahat at bawat isa. Di bagat ang isang ama, kung kaya nga kung saan nagmula ay dun rin uuwi, tutungo ang isang espiritu, sapagkat ito nga ang nagbigay ng pagkakataon sa kanya kung paanong ang buhay sa sandaigdigang ito ay magbibigay sa kanya ng maraming aral, magbibigay sa kanya ng maraming tungkulin at pagkakakilala na mayroong isang Diyos na pagkakatiwalaan at ipagtatagubilinan ng tao sa kanyang espiritu, sapagkat naroon at pagbibigyan siya muli ng isang pagkakataon na muling mabuhay, at sa pagkabuhay na iyan, muli naroon ang paglilinis, ang tunay na paggawa, ang tunay na paglilingkod na hinahanap nga ng kaitaasan upang sa gayon maging karapat-dapat ang lahat at bawat isa na kanyang makapiling sa tinatawag na paraiso. Aking mga minamahal na mga kapatid, ano pang mga bagay ang kinatatakutan yung iwan at bitawan sa kapatagang lupang ito? Kung kaya nga sa pagkatakot na iyan, hindi nyo mahubad ang maraming pagkakamali at pagkakasala at kinatatakutan ang tinatawag na kamatayan. Ang kamatayan ay hindi katapusan, kundi ito ay panimula. Panimula ng maraming buhay na pagganap ng isang espiritu na nagnanais nga na maging bahagi ng Diyos, na nagnanais nga na naroon sa kanyang kalagayan, bagamat may aba na kalagayan, ay naroon pa rin ang isang ama na lagi na'y tatangkilikin ang kanyang mga bunso upang sa kanilang kahinaan ay akayin sila ng isang kamay na kung saan ang kamay na iyan ay maghahatid sa kanila ng tamang landasin at ang tunay na pagtitiwala ng isang anak sa kanyang ama upang hindi ito malihis ng daan, sapagkat mula pa noon sa kapanahunan at sa mga darating pang panahon, tunay na ang tao ay may kahinaan at ang magbibigay lamang sa kanya ng lakas ay ang mga nasa kalangitan, ang Diyos na puno ng pag-ibig, ang Diyos na puno ng pag-asa, ang Diyos na pinagtitiwalaan ng lahat at bawat isa mula pa sa kapanahunan, kung saan ang isang Abraham ay tunay nga na nagtiwala sa isang Diyos na makapangyarihan, kung kaya nga naroon din ang biyaya ng maraming buhay at sa maraming buhay na iyan, tunay nga na nagampanan at ipinagkatiwala ang maraming bagay at ang pag-aalinlangan na isinantabi sapagkat naroon nga sa kanyang isipan, sa kanyang damdamin na mayroong isang Diyos na nakababatid ng lahat ng kaisipan, ng lahat ng ninanais, ng lahat ng nananais ng kanyang puso. Kung kaya nga, kung paanong ipinagtatagubilin
ng isang Hesukristo ang kanyang espiritu. Nawa sa paggawa ay makita sa aking mga minamahal na mga kapatid na tunay nga na naroon ang pag-asa sa kanilang mga puso, ng kanilang espiritu ay doon lamang nila ipagkakatiwala sa kung sino nga ang lumalang at nagbigay ng buhay na kanilang ang dapat ipagpasalamat anuman ang kanilang kalagayan sa kapatagang lupang ito, na kung saan marami nga ang hindi nagnanais ng kanyang kalagayan. Kaya nga naroon ang isang halimbawa ng pagkukumbaba ng isang Hesukristo, ng pagbabata ng maraming bagay, ng anumang tukso na dumating sa kanyang pagkatao, sapagkat naroon pa siya sa katawang laman, ay binata ng isang Hesukristo upang sa inyong kalagayan sa kapanahonang ito, muli ninyong balikan, muli ninyong maalala kung dumarating sa inyo ang panghihina, kung dumarating sa inyo ang pagkawalang tiwala sa isang Diyos na makapangyarihan, ay muli ninyong isalarawan sa inyong mga isipan at damhin ang inyong mga damdamin kung ano ang pinagdaanan ng isang Hesukristo na sa tunay nga na pag-ibig at pagpapahalaga ng isang ama, nariyan at ipinagkaloob sa tao ang isang kasaysayan na tunay nga na naganap at magaganap pa sa kapanahunan sa inyong mga sarili, upang sa gayon ang tunay na pagtitiwala at pagtatagubilin ng inyong mga espiritu sa panahon ng paghuhubad ng katawang laman ay tunay nga na kayo ay dumuon sa isang Diyos na makapangyarihan. At nawa, huwag ninyong panghinayangan ang mga katawang lamang iyan at higit sa lahat ang mga bagay na pinag-ubusan nyo ng lakas, ng pinag-ubusan nyo ng panahon, ng pinag-ubusan nyo ng maraming kaisipan, sapagkat ang lahat ng iyan ay hindi ninyo madadala kung saan patutungo at lilinisin ang iyong mga espiritu sa kapanahunan na kung saan ang tao at ang Diyos ay muling magkakaisa. Kung kaya nga aking mga minamahal na mga kapatid, ang kasaysayan ay laging ay magbibigay lagi ng pagpapaalala at nawa sa pagpapaalalang iyan, katulad nga ng isang magulang na sa nagnanais na ang kanyang anak ay matuwid sa landasin, ay laging nagpapaalala at laging nangangaral upang sa gayon hindi nga maligaw ng landasin ang kanyang minamahal na mga anak. Ganyan din kayo, aking mga minamahal na mga kapatid, kung paanong ang pag-ibig ay laging ibinababa at ang lahat ng pag-aaral, katulad ng masarap na pagkain, ay ihahain sa inyo upang inyong malasahan sa bawat pagnguya na inyong gagawin kung gaano nga ba kasarap ang pagkain na lagi na'y ihahain at inihahain sa inyo ng kaitaasan. Hanggang dito ako. At muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ang aking iniiwan sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam ang iyong kapatid sa isang pag-aaral, sa isang Diyos at sa isang panampalataya. Apostol
Lucas. Paalam.